Ang nakalagay sa mga may ultimo adyos na ito ay ang mga bagay na kung saan nagre-reflect sa kanyang pagiging isang bayani at paniniwala niya sa konsepto ng relihiyon, pero hindi sa konsepto ng mga tauhan sa relihiyon. Okay? So ngayon, ito yung mga nilalaman ng may ultimo adyos. Ano ba yung mga nilalaman ng may ultimo adyos? Una, pagtanggap sa kamatayan bilang sakripisyo para sa bayan. Ano ba sir yung pagtanggap sa kamatayan bilang sakripisyo para sa bayan? According dito, tinatanggap ni Dr. Jose Rizal sa may ultimo adyos niya ang kanyang kamatayan para sa pagsasakripisyo sa bayan. So ibig sabihin nito, at nagpapatunay na si Rizal ay hindi nagretract kasi kung para sa bayan ang kanyang kamatayan at tinatanggap niya ito para sa bayan, ibig sabihin ang kanyang mga sinulat na nobela ay para din sa bayan, gisingin ng mga diwa ng mga Pilipino. Kung kaya't bakit niya sasabihin na ang kanyang kamatayan ay para sa bayan kung ang gagawin niya ay ire-retract naman niya yung mga sinabi niya patungkol sa simbahan, which is ang hangarin ni Rizal sa nobela na iyon ay para sa bayan. Magising ang diwa ng mga Pilipino para sa bayan. Okay? So bakit siya magre-retract? Kung tinatanggap naman pala niya ang kamatayan niya ay para sa bayan. Another one. Okay, ito pa ang isang malaking katanungan. Pagmamahal sa inang bayan higit sa sariling buhay. So kung titingnan natin, para sa bayan, pagmamahal sa bayan, sa inang bayan, ibig sabihin makabayan si Dr. Jose Rizal. At ang pagiging makabayan ni Dr. Jose Rizal ay pagtuligsa sa kamalian na ginagawa ng mga Kastila at the same time ng mga praile. So bakit siya magre-retract? Kung para sa bayan, yung kanyang mga ginagawa at konsepto ng para sa bayan niya at para sa inang bayan, yung pagtuligsa niya sa mga kamaliang ginagawa ng mga Kastila. 'Di ba? Make sense. Next, pag-asa na ang dugo, okay? Pag-asa na ang dugo ng mga bayani ay magbibigay liwanag sa kalayaan. So ngayon, kung titingnan natin patungkol na naman sa kabayanihan, pag-asa, okay? Remember, ang ginawa ni Rizal na pagkakaroon or yung pagsiwalat niya doon sa kamalian ng mga parayle at the same time ng mga Kastila at pagtuligsa niya sa mga Kastila, dito siya tinawag bilang isang bayani at kinilala bilang isang bayani. Bakit ngayon babawiin ni Dr. Jose Rizal yung konsepto ng pagiging bayani niya at kinilala siya bilang bayani sa pamamagitan ng pagtuligsa sa mga Kastila at sa simbahan kung ang gagawin lang din naman niya ay magre-retract? Ibig sabihin, mawawalan din ng sense. Okay, yung konsepto o yung bansag sa kanya bilang isang bayani. Okay, kasi nga, bakit nga sir mawawalan ng sense? Dahil nga, sa konsepto na siya ay nagre-retract. Okay, kung 'di ba, kung titingnan natin sa mga nauna nating nabasa sa mga nilalaman ng may ultimo adyos, pagiging bayani, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa inang bayan, at ang konsepto ng pagmamahal at pagmamahal sa bayan at pagiging bayani ay ang konsepto ng pagtuligsa sa kamalian ng gobyerno ng Kastila at sa ginagawa ng mga prayle. So bakit niya babawiin nga yun? Okay, yun yung tinitingnan sa kasaysayan. Ito yung isa sa mga kumakalaban dun sa isang konsepto which is konsepto ng simbahan. Next, pag-aalala sa mga mahal sa buhay at paghiling sa panalangin. Okay, kung titignan natin dito, paghiling sa panalangin, si Rizal ay makadiyos naman. Kaya nga sinabi natin, si Rizal ay namatay talaga bilang Katoliko. Hindi naman siya umalis sa pagiging Katoliko. Okay, ang nangyari dito, kinakalaban lamang niya yung idea na konsepto na ibinibigay ng mga praile patungkol sa Katolisismo dahil alam niya na hindi ganun ang Katoliko. At the same time, kung ikaw ay panig ng Diyos, dapat ang ginagawa mo ay kabutihan at hindi mapanakit sa kapwa. Pero ang ginagawa ng mga praile na ito ay minamaltrato ang mga Pilipino at the same time ginagamit nila ang wika ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos para manipulahin yung mga tao na nakapaligid sa kanila. So, ang idea ni Rizal, ito ba talaga ang hangarin ng Diyos para sa amin? Okay? So, makes sense. Okay? Bakit? Kung titignan natin dito, pinapakita din sa may ultimo adyos, bukod sa pagiging bayani ni Rizal, pinapakita din niya yung pagkakaroon niya ng debosyon, okay, o paniniwala sa Diyos kasi nga humihiling pa nga siya ng panalangin eh. Okay, kung hindi niya kilala ang konsepto ng Katoliko at ng Diyos, bakit malalaman niya ang konsepto ng panalangin or pagdarasal? 'Di ba? Next, pabaon na mensahe ng kapayapaan at karangalan sa kanyang huling sandali. Okay? So, ibig sabihin, makes sense, ang buong idea nito ng may ultimo adyos ay ang mga mensahe patungkol sa kapayapaan at karangalan sa kanyang huling mga sandali. Ito yung ninanais niya ma-emphasize sa kanyang pamilya. Okay, para hindi na mag-alala yung kanyang pamilya dahil nais lamang niya ipaalam sa may ultimo adyos na ito, huwag silang malungkot na si Dr. Jose Rizal ay mawawala. Dahil ang kamatayan ni Dr. Jose Rizal ay hindi lamang sumasalamin sa mismong kamatayan lamang, kung hindi ito'y sumasalamin para irepresenta ang kabayanihan niya at the same time para irepresenta ang mga Pilipino na kung saan nagkaroon nga ng nakaranas nga ng hindi maayos na karanasan sa mga kamay ng mga Espanyol. Kaya kung mamamatay man siya, yung kanyang kamatayan ay worth it, kumbaga. Okay, mayroong halaga, may sense ang kanyang kamatayan. Kaya walang rason para ang pamilya ni Rizal ay maging malungkot dahil hindi naman siya namatay dahil lang sa wala. Namatay siya para sa Pilipinas at para sa bayang
para sa inang bayan. Okay? Yun yung konsepto na yung ultimo adyos. So, that's the end of my presentation, I think. So, dito natatapos yung presentation ko. Pero ang tanong, sir, totoo nga ba nag-retract si Rizal? Kung titingnan po natin bilang makasaysayang guro, no? Kaya bilang guro niya sa kasaysayan, naniniwala ako sa konsepto na si Rizal ay nag-retract. Okay, naniniwala si Sir sa konsepto na si Rizal ay nag-retract. Bakit po ba, Sir, si Rizal ay nag-retract? Kung titingnan po natin, malaki na po ang ebidensya na si Rizal ay nag-retract. Okay, kung titingnan, sabi nga po natin na umpisahan na ni Rizal ito sa dapitan. Kasi kung hindi hangarin ni Rizal ang mag-retract, bakit siya magkakaroon ng paunang ideya patungkol sa retraction, hindi pa naman siya bibitayin. So, ibig sabihin, si Rizal, bago pa man siya, yung konsepto na kung hindi man siya bitayin, magre-retract siya. Okay? Bakit nga, sir? Kasi nga, hangad nga niyang maikasal at magkaroon ng pamilya kay Josephine Bracken. Kasi nga, if there's no retraction, never siyang ikakasal kay Josephine Bracken. At never siyang magkakaroon ng maayos na pamilya. Siyempre, kung ikaw ay isang tao, ito nga yung tinitingnan ng mga historiador. Kung ilalagay natin ang buhay ni Rizal, ilalagay natin ang sarili natin sa buhay ni Rizal, bukod sa pagiging isang bayani, gusto mo rin magkaroon ng sariling pamilya. At yun yung hangarin ni Rizal. Okay, na magkaroon din ng maayos at mapayapang pamilya. Kung ikaw bubuo ng pamilya, gusto mo yung pamilya mo ay malagay na din sa ayos. At isa sa mga magpapalagay sa ayos na ito, yung pagre-retract niya. Maaaring ito yung mga naisip ni Rizal nung siya ay nasa dapitan dahil nga, tapos naman na ang kanyang obligasyon. Nasulat niya na ang nobela ng pahihiwatig niya ito sa mga Pilipino. At at the same time, kung mag-retract man si Rizal, meron pa rin maniniwala sa konsepto na mali ang ginagawa ng mga Kastila. Bakit po, sir? Kasi remember, hindi lang naman si Rizal ang nakatira sa Pilipinas. Hindi lang naman si Rizal ang nakakakita ng mga ginagawa ng mga Espanyol at the same time ng mga Katolisismo, ng mga praile sa Katoliko. Siyempre, kung mag-retract man siya o hindi, alam pa rin ng mga tao kung ano yung paniniwalaan nila base sa nakikita nila. So, wala pa rin sense kung mag-retract man si Rizal. Kasi, nagising na ni Rizal yung diwa ng mga Pilipino na ito at wala nang magbabago doon sa pasya ng mga Pilipino na kalabanin ang mga Kastila at the same time ang simbahan dahil sa ginagawa ng mga praile. Kung kaya, tapos na yung obligasyon ni Rizal. Okay? Wala mang nobela. Okay? Wala mang nobelang nagawa si Rizal. Hindi yung nobela lamang ang magpapagising sa kanila sa katotohanan na ginagawa ng mga praile at ng mga Kastila. Bakit, sir? Kasi mismo yung mata natin ang eye-opener, yung mga nakikita natin, wala mang nobela tayong nababasa. Kung yung mata natin mismo ang nakakakita doon sa ginagawa ng mga praile na ito sa atin, yun na yung time para magising tayo sa katotohanan. Okay, naging suporta lamang yung nobela ni Rizal para mas lalo mag-init ang damdamin natin bilang Pilipino na ipaglaban ng ating kalayaan. Okay? Kung kaya't ako'y naniniwala na si Rizal talaga ay nag-retract. Bakit po, sir? Ito yung pinaka-idea na gustong-gusto ko according kay Sao Chua. Okay? Si Sao Chua po ay isang public historian na kung saan, according kay Sao Chua, hindi naman mahalaga kung si Rizal ay nag-retract o hindi. Hindi naman mahalaga kung si Rizal ay ikinasal o hindi. Okay? Kasi kung nag-retract man si Rizal para ikasal kay Josephine Bracken, hindi naman